po. Sige po, mag-pray muna tayo, Lord. Lord God, Heavenly Father, salamat po at nakarating kami in spite na maraming hassle, maraming preparation, nakarating po kami, Lord. Salamat po sa pagtulong mo sa amin at sa pag-aalaga mo sa amin, Lord. At sana po samahan mo kami ngayong umaga to hear your message na maging kasama namin o gabay namin sa aming pamumuhay. Thank you, Lord. We love you. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ngayon pong umaga, kahit na maraming itong kasama ko, ano lang siya, nag-iinom pa ng kape. Sabi ko, bilisan mo, mag-alas na na. Inom lang ng kape, sa kotse na siya kumain. Sabi ko, dahil hirap mali. Ayoko din talaga mali, especially. Ngayon po, ang title po ng message na binigay ng Panginoon ay Glorifying the Lord. Ito po ibig sabihin to honor and giving praise and worship to our Lord God. In Colossians 3:17, chapter 3 verse 17, ang sabi po dito ay and whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So sabi po niya, ano man po yung mga ginagawa natin sa salita o sa gawa, do everything in the name of the Lord Jesus. At yung excuse me, yung pong mga word, yung thought, attitudes, and actions are designed to make us living, praising, and glorifying God. Ibig sabihin po nun yung mga whatever we say, kung ano po yung gusto nating sabihin, ay dapat po iaalin natin or do everything in the name of the Lord Jesus. Yung pagsasalita natin, kailangan po ay glorify natin si Lord. Kung yung mga dapat na salitang magaganda, hindi po yung pangit, kailangan po lagi nating isipin na mag-glorify yung ating Panginoon. In whatever words, kamukha po ng wari, nag-testimony kayo, dapat po ipipraise natin, i-glorify natin si Lord. Or meron tayong sinishare ng mga blessing, si Lord po ang gino-glorify, hindi po yung sarili natin. Kailangan po yun, lagi natin pong iisipin si Lord. At yun naman pong thought, yung pag-iisip, kung ano po yung mga naiisip natin, dapat po maging i-examine natin yung mga iniisip natin, kung ito ba'y nag-glorify si Lord. Yung mga isip na hindi masama, dapat po yung mga isip na mabuti. At ganun din po yung attitude, yung attitude, yung ugali natin, yung character. Dapat din po ay yung hindi mapangit na ugali. Kailangan po yung alam natin na yung mag-glorify si Lord. Yun po yung mga ugaling dapat ay maganda at hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Dapat iwasan po natin yun. At especially po yung mga action natin, yung mga ginagawa. Usually nakakalimutan natin yun na minsan nakakasakit tayo ng damdamin ng kapwa natin. Lalo na ingatan natin yung mga gawain na hindi magaganda. At dapat huwag mahantong sa mga, usually yung mga action like yung mga violence na talagang hindi na karapat-dapat. Hindi po yun nag-glorify yung Panginoon natin. Dito po sa Colossians chapter 3, Paul provides specific description of what doing all for God's glory should look like in how we think, kung paano tayo mag-isip. At dapat po yung lagi natin isipin na si Jesus po, ang ating Panginoon ay namatay for all the people to save us from our sin. Lagi po natin iisipin na yung ginawa niya sa krus ay talaga pong masave tayo na
kailangan po ay hindi tayo, harap tayo sa Kanya nakalugod-lugod. Kung tayo po may Panginoon sa puso natin, yung meron po tayong Holy Spirit sa puso natin at nananahan siya sa atin, kailangan po yung old nature natin maging new. Yung new. May sinabi po na life is gone, your old life is gone, and the new has come. Yung ugali natin na dati, dapat po pag mayroon na tayong Kristo sa Panginoon natin, nabago na po tayo, hindi na tayo yung dati na kung dati po ay hindi tayo mabait, dapat po ngayon mabait na tayo. Hindi na tayo nakikipag-away, parang hindi nakakalugod-lugod yun sa ating Panginoon. So, we are brand new. We have brand new life, ibig sabihin na nun. At sabi din po doon sa Colossians, and set your mind on things above and not on earthly things. Dapat po yung iniisip natin yung sa heaven. Kasi, di ba si Lord po nasa heaven? So, kung isipin natin lagi siya, syempre gusto natin makapunta lahat sa heaven, hindi sa baba. So, lagi po natin isipin yung mga worldly, ay mga earthly, ay mga heavenly things, not earthly things. Yun po yun. At saka po dito sa Colossians 3:11, sabi po dito, here there is not Greek and Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Ibig sabihin po nun yung si Jesus Christ po ay pantay-pantay. Wala po sa kanyang slave, walang free, lahat tayo mahal niya. Wala siyang pinipili. Lahat po. Wala. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. And also, and on how we should care for and treat one another. Sabi po dun sa Colossians 3:12-15. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, and humility, gentleness, and patience. Bear each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So, yung pong sabi po nung Panginoon, i-clothe natin yung sarili natin ng mga virtue na ito, yung compassion, kindness, and humility, gentleness, and patience. Dapat lagi po natin itong suot-suot. Hindi po natin kakalimutan na tayo po mga Kristiyano. Dapat po ito lagi nating dala-dala. Huwag po natin kakalimutan. And bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all this virtue, put on love, which binds them all together in perfect unity. Ibig sabihin po yung pag meron tayong mga hindi pagkakasundo, yung mga grievances, kailangan po magpatawad tayo at i-put natin yung love. Put on love na nagbabind them all together in perfect unity. Sabihin po pagka may love sa isang sa atin, lalo-lalo na dito sa church natin, pag may love po, nagbabind, merong unity. Pag wala po, magugulo. Magugulo po yung pagsasama natin. Kailangan meron tayong love. Yun po yung sabi niya sa atin. And let the peace of Christ in your heart, since as members of one body, you were called to be peace. So pag meron na po tayong love sa isa't isa,
natutunan na po natin yun, meron na tayong unity. At saka, magkakaroon na po tayo ng peace. Hindi na tayo, sa totoo lang, pag may kagalit ka, di ba? Parang lagi mong naiisip, hindi ka makatulog. Parang lagi mong inaalala. So, nababother ka rin. So, hindi po maganda sa pakiramdam. At saka hindi rin po nag-glorify yung ating Panginoon pagka ganun po ang nangyayari sa atin. Kailangan lagi po natin itong suot-suot, itong mga virtue na to na binigay niya sa atin. So, let the peace of Christ in your heart, sana lagi dito, as members of one body, you are called to peace. So, meron na tayong love, peace sa atin. Kaya yun po. And also immersing ourselves in the Bible, which is allowing His Word to be at home in us with gratitude and thanksgiving in our hearts to God. Pag po ito, meron na po tayong unity at may peace. So, lagi din po tayong i-immerse natin yung sarili natin sa pagbabasa ng Bible kasi nakakatulong po ito eh. Lagi po niya tayong i-guide at saka, syempre, suot natin ito, lagi natin dala-dala at tutulungan po tayo ng ating Panginoon with gratitude and thanksgiving din in our hearts to God. Yun lang po. Thank you. Short but sweet. Direct to the point. Amen. Sana ay encourage tayo. Thank you, Sister Plasda. Mahalaga po talaga na whatever we do, whether we eat or drink, naman ang ginagawa natin with all for His glory. Kasama ng pag-serve natin kay Lord dito. Whatever you do here, you're doing all for His glory. At sasamahan natin ng love ng ating mga ginagawa. Amen? Sabi nga, yung love lang talaga ang magbabind us together. Despite yung ating mga differences. May kanya-kanya tayong backgrounds, papalaki sa atin ng magulang natin. But now, we are a new person. The oldest and the newest God. Ang new person na ay paulit-ulit nga. Sa Colossians, sinabi pa naman, the Lord, we need to forgive because the Lord has forgiven us. In Ephesians din, sinabi din, binasa ulit last Friday yan. We need to forgive because the Lord is forgiving us. Paulit-ulit pala yan. Si Lord ay lagi nagpapatawad sa atin. Kaya lagi dapat tayo nagpapatawad din. Let's all stand up again and let's pray. Lord, thank you for your word. Salamat sa buhay ni Sister Placida na kami ay muling pinalalahanan niyo po kami sa inyong mga salita. Isang mixing pag-share, pero Lord, direct to the point. Pinapahayag mo, pinapakita mo sa amin kung yung mga dapat namin gawin. Bilang mga binago niyo na po. Na minahal niyo, pinatawad niyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na lahat ng ginagawa namin, naman ang ginagawa namin dito, ginagawa namin ito ng may pagmamahal sa inyo. At sa inyo po kami naglilingkod. Gagamitin namin ang aming buhay to honor you and to serve you. Lord, kung merong mga hindi tama, Lord, sa puso namin, mga iniisip namin, Lord, ibinawaksin namin sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Ang maaaring makahadlang, we want to throw off everything that would like stop us or anything any hindrances that we cannot honor you, that we cannot glorify you in this place. Lord, we ask you to help us. And we want to throw up those things in this place in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, any negative thoughts, any bad feelings, anything na walang gana na maglingkod sa inyo, pagkaantok, pagkapagod, alisin mo sa amin to. Yung walang excitement, walang sigla para maglingkod sa inyo, alisin mo sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Maghari sa lugar na ito ang tunay na paglilingkod
tunay na pagmamahal sa inyo, at talagang ang buhay namin ay gagamitin namin para sa inyo, Lord. At habang kami nabubuhay, Lord God, sasambahin ka namin, pupurihin ka namin, at gagamitin mo ang aming buhay for your glory, O Jesus. Lord, salamat po. Bind us together, Lord God, as your people, with your love. Lord, salamat po at tunay na napakabuti niyo sa amin, na lagi mo kaming minamahal, na lagi mo kaming inuunawa, na lagi mo kaming pinatatawad. Salamat po sa kabutihan niyo sa amin. Napakabuti niyo sa amin. Mahal niyo po ang bawat isa. Kaya po kami napapalalahanan. Mahal niyo po kami. At may maganda ka bang plano at layunin sa aming buhay. Mahal mo ang gawain ito, Lord. At kailanman, Lord, na hindi mo pinabayaan at kailanman hindi mo pababayaan ang gawain ito na itinayo niyo po, at tunay na magiging pagpapala pa sa marami pong tao. Marami pong salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang lugar na ito, Lord. Ang lahat ng mga pumapasok sa lugar na ito, sa place na ito, ay mararanasan ang iyong pagkilos, mararanasan ang iyong kapangyarihan. Sa magitan ng aming buhay na binago niyo po, talagang makita si Jesus sa buhay namin. Lord God, salamat po. Pagpalain niyo po kaming lahat. At sa pag-practice, Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. Use the music. Once again, I pray that you would use the music ministry, Lord, to lead us in worship, Lord, as we worship you in the spirit and in truth. I pray, Lord God, na pagpalain niyo po ang ministeryong ito sa magitan ng musika, sa magitan ng music, Lord. Kami ay madala sa presensya niyo. Maramdaman namin, Lord, ang iyong pagkilos. Kaya, Lord, marami pong salamat. At hanggang sa kabuuan ng gawain, ang iyong salita na mahayag muli, pagpalain niyo po ang salitang aming marinig muli. Mamaya, ihanda niyo po ang aming puso, Lord, para kami ay mapalalahanan sa iyong mga salita. Marami pong salamat. Tinangkin namin, Lord, ang tagumpay ng gawain ngayong umaga. At lahat ng tangka, plano ng kaaway ay hindi siya magtatagumpay. Lord God, marami pong salamat. At tunay na pagpalain niyo po ang iglesyang ito, ang iyong kapangyarihan ay kumilos po sa lugar na ito. Maraming tao ang mababago na buhay sa pamamagitan ng gawain ito. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen.